Sa banal, sakdal, napaka-makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po sa Los Angeles, California, bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. 156 po sa atin pong mga himnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling si Jesus na ibig, pag-ibig niyang tapat sa atin nagligtas sa lahat ng bagabag. Ang kay tamis na pangalang Jesus, lahat tayo'y dumulog. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Kami ay nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanlibutan, hinangot inalis. Ang kagilagilalas na kaliwanagan, doon namin nabatid. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang aming kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap. Ang ating kordero, nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 144 po naman ang ating susunod na aawitin. Ikaw ba ay pumasok? Ikaw ba ay pumasok sa iglesia ng Diyos? Pastor mo
sasamahan kong mamahaling tunay si Jesus, siyang hari, buhay na mamalagi, alalay sa pighati nang nagdadalang hari. Ihandog mo ang buhay, ipaglingkod ang yaman, dunong ay pasukuban, isip mo'y sisinagan sa loob ng iglesia. Siya'y laging kasama, pastor na nangunguna sa hapong kaluluwa. Jesus kami tulungan sa aming kahinaan. Lakad ay alalayan, tagumpay ng makamtan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, 137 sa atin pong mga himnaryo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na marangal, na itinuturo sa atin ang bagong tipan. Ito ang tanging daan ng ating kaligtasan, kaya't ating ng pasukan. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y dapat masalig, at hindi sa utos taong sinsay sa matuwid. Mga hidwang harap ay huwag bayang manaig, sa iglesia walang dungis. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Sa buhay nating ito'y
Jesus na sumakop sa lahat. Kayangat sa iglesia na Kanya'y ililigtas, manatili hanggang wakas. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasa ligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kung nais mong buhay mo'y maging sakdal kay Jesus, sa banal niyang kulungan ikaw ay pasakop. Tanggapin sa puso ang tawag niyang mayroon, at sa Kanya ay sumunod. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasa ligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Ihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Alleluia, Alleluia.
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan. At purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, pinagpipitaganan po naming mga katoto, mga kasama, mga kaisa sa ganitong mga banal, dakilang layunin na tayo po makapagsimpa ng mga gawang kabanalan. Kami po mula dito sa Los Angeles, California, wala po kaming sawa na bumabati sa inyong lahat sa gabi po ng Huwebes na ito, Enero 30, 2014. Una na nga po na binabati natin ang ating sariling sambahayan, ang ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, at mga kamag-anakan sa laman. Charity must always begins at home. Ang pag-ibig, ang pagliligtas, ay kinakailangan po na magpapasimula muna sa ating sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, at mga kamag-anakan sa laman. Binabati din natin ang lahat ng ating mga kaibigan at ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, na nagsisipangalat po sa malalayong iba't ibang dako nitong napakamaligalig at mandarayang sanglibutan. Sa Huwebes po ng gabing ito, italaga na po natin ang ating mga puso, mga pag-iisip, mga kaluluwa natin, sa gagawin po nating mga paglilingkod sa Kanya. Sapagkat tayo po ay Kanyang gawa, nilalang po tayo ng Diyos kay Kristo Jesus upang magsilakad tayo sa lahat po ng mabubuting gawa o sa lahat ng Kanyang mga kautusan na inihanda niya noong una pa bago nilalang ang sanglibutan upang siya po nating lakaran. Efeso 2:10. Kailangan po wag nating malilimutan, hindi tayo ang may-ari ng ating sarili. Hindi tayo ang may-ari
at hindi natin nalalaman ang ating magiging kapalaran mamaya, bukas, at hindi rin natin alam kung tayo ay bubuhayin pa niya sa mga darating na mga minuto, segundo, araw, buwan at taon. Tulad po ng magandang kapalarang ito, hindi natin natataho noong Disyembre 2013 kung makakapasok tayo sa araw at sa oras na ito ng bagong taon, Enero 30, 2014 na po. Ito po ang kanyang pag-ibig sa atin. At dahil nga po sa walang sawa niyang pag-ibig sa ating mga magkakapatid, magkakaibigan at mga mag-aanak, kailangan naman po na bayaran natin o suklian natin ang Diyos ng pag-ibig. Tulad po ng malimit ninyong mapakinggan, amor con amor si paga. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig ang dapat ibayad natin. Amor si paga con amor. Ang wika nga po ng mga Kastila. Kaya naman sa Huwebes ng gabing ito, atin na pong pasimulan ang ating gagawing pananambahan. Una po, ititiklop natin ang ating mga tuhod sa banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, tulad po ng sinasabi sa Efeso o sa Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluluhod ang lahat ng mga tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Tayo po ay magpakababa, tayo po ay magpahinuhod. Humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran sa lahat po ng ating mga nagawang mga kasalanan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal, malinis at sakdal mo pong pangalang Kristo Jesus, muli mo pong masisilip ang bawat isa sa amin, mula po sa iyo, sa aming mga tahanan, ilan man ang aming mga bilang, hindi namin ikinahihiya na kami ay iyong mga anak na nangabautismuhan sa loob ng iyong banal na katawan na tinatawag mo pong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang nag-iisang pangalang nasulat sa Biblia na binayaran mo po ng iyong sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Panginoon, nagpapakumbaba kami at nangangayupapa. Ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming tao sa puso at walang katapusan po namin na mga pagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat po. Hindi mo ipinaubaya na sa mga nakalipas na mga araw ay mabawian mo po kami ng aming mga hiram na buhay. Salamat, ipinaabot mo rin kami sa taong 2014. Pinakakain mo pa kami, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat, Amang Banal. Lalo mong pinatitibay, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya, ipinaliliwanag mo sa amin
ang pananampalatayang ito na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoong Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Ama, nalalaman mo kung paanong ginamit namin ang ipinautang mong hiram na buhay, mga araw at mga taon. Kung kami po'y nangagkulang, nangagkakasala pa rin sa iyo, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang mga kasalanan. Ama, salamat sa iyo. Hindi mo pa rin pinababayaan ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, pinananatili mo sa iyong mga kabutihan, kapayapaan, kagalingan, magagandang kapalaran. Si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu. Maging si JC, si BJ, JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, Rebecca at Kay. Maraming salamat, Ama naming Diyos. Maging ang maraming mahal namin sa buhay na nawalay sa amin sapagkat nangingibang bansa upang humanap ng kakainin sa araw-araw. Sila mang lahat ay hindi mo po pinabayaan, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Daniel Valencia, ni Shannon at Ana Lera, gayon din po ni kapatid na Bayan Guanson at Jacob Gonzales. Ama naming Diyos, lalong-lalo na nga po si Lolita, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Fe, si Ador Aquino. Salamat din po at hindi mo pinabayaan, at salamat din pong patuloy mo pong pinapatnubayan si kapatid na Rosemary Lucerna Gonzales. Patuloy mo pa rin pinagagaling ang kanyang ina na si kapatid na Gloria Lucerna. Hindi mo rin po pinabayaan si Flor Bautista Gonzales sa malayong dako ng Doha, Qatar. Ingatan mo po sila ng puspusan at huwag mo pong iwawalay sa iyong makapangyarihang paningin. Malayo sila sa amin, Ama. Sana'y lagi mo silang gagabayan, bibigyan ng kapayapaan at pagbubuksan ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Ama Manal, salamat din po. Dinaragdagan mo pa rin ang buhay, kagaling at kalakasan ng aming minamahal na kapatid na Aurora Domingo Gonzales. At sa gabing ito'y sumasamo kami at dumadalangin. Patuloy mo nawang hihipuin kaming lahat. Daragdagan kami ng pananampalataya. Daragdagan mo po kami ng katalinuhan, ng kaalaman kung paanong masasawata namin mapipigil, mapagtatagumpayan ang lahat ng tukso at ang lahat ng kadiliman at ang maraming patuloy nang sa amin tumatanda. Nalalaman naming nalalapit na ang aming mga buhay sa araw ng aming mga kamatayan. Sa aming mga pagtanday isinasamot ipinakikiusap namin. Hipuin mo nawa kami sa araw-araw, pagkalooban mo pa sana kami ng mahabang buhay, kagaling at kalakasan, hindi upang gugulin sa kalikuan at kalaywan kung hindi masumpungan mong pilit naming ginugugol sa paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Una na nga ang iyong walang kabuluhang alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita Gonzales, ang aking mga kasama tulad po ni kapatid na Prospero at Glenda Gonzales, si kapatid na Concepcion Tenedero na siya na pong pinakamatanda sa amin, si kapatid na Florodator, si kapatid na Robert at Mercedita Haney, si Olivia at gayon din po si kapatid na Mirna, si Rogelio, lalong-lalo na nga po si kapatid na Expectacion Valencia. Ama Manal, sumasamo kami sa iyo. Nasa Huwebes po ng gabing ito, kasangkapanin mo po sana, muli mo po sanang banalin, linisin ang bibig ng iyong hamak na lingkod, langkapan mo po ng bis at kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung mapakinggan namin ang iyong mga banal na aral, kami po'y magsisampalataya,
Ikaw nga ang Panginoong Hesukristo, ang nag-iisa naming pastor, ang aming obispo, apostol, saserdote, Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa, na wala po kaming nakikilalang sino pa mang taong mamamagitan sa amin, kung hindi po ikaw lamang, at kami nananalig sa gabing ito'y pakakainin mo po muli kami ng iyong mga banal na aral. Ang lahat po ng ito'y isinasamot ipinapakiusap namin, dagdag na aming idinadalangin ang patuloy mo pong pagliligtas sa aming mga tahanan, sasakyan at mga halaman at hayupan at mga ari-arian, na patuloy mo pang ipinagkakatiwala sa amin. Iwawalay mo rin po, Panginoon, nakikiusap kami sa iyo sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan at sa lahat po ng mga taong may madidilim na kaisipan na nakapalibot sa aming mga tahanan. Ang lahat ng ito, Panginoong Hesus, idinadalangin po namin. Ibabasbas mo po't ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon, mga pinagpipitaganan, mga minamahal at iginagalang po naming mga tagapakinig, buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2 at versikulo 9, ang huling bahagi. Ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Yan pong salitang natatanikalaan, ang ibig pong sabihin hindi po natatalian o hindi wika nga mapipigilan. Hindi mo maikukulong, hindi mo ito maitatali o hindi mo ito pwedeng supilin. Ang ibig lamang pong ipaliwanag ng salitang natatanikalaan. Kaya nga sa Bibliang Ingles na pinanggalingan po ng Tagalog, atin pong basahin ang Kapitulo 2 at versikulo 9, ikalawang Timoteo. Ganito po ang sinasabi, "The word of God is not bound." Ang salita ng Diyos ay hindi natatalian. Bakit nga po baga ang paksa nating ito ay ipinasulat ng Diyos kay Pablo para kay Timoteo? At ano ang kaugnayan nito sa ating mga magkakapatid sa huling araw? Atin na pong dagling itaas ang ating pagbasa sa ikalawang Timoteo din po. Sa kanya pong uno-uno, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Tayo po ay makinig na mainam. Ang lahat po ng sumulat ng banal na kasulatan, bawat isa po sa kanila, sila po ay una sa matandang tipan naging mga propeta. Ikalawa sa bagong tipan, sila'y naging mga apostol, kamukha nga po ni Apostol Pablo, na ating pinag-uusapan sa ngayon. Sila po hindi po nangakasulat sa Biblia sa kanilang sariling kalooban. Sila po merong udyok ng Espiritu Santo. Kaya nakagawa sila ng mga aklat na ang nakasulat ay mga salita ng Diyos, sapagkat yun ang ibinigay sa kanila ng Diyos kaparaanan para matapos nila ang mga aklat na ito na 66. Yung matandang tipan 39 at ang bagong tipan 27. Na ito po'y napasulat sa iba't ibang panahon at iba't ibang kaparaanan. Kung babasahin ninyo ang Ebreo 1:1, ang Panginoon na nakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga propeta na sila po'y nangagsalita, nagsisulat ng mga aklat, udyok ng Espiritu Santo o udyok ng Panginoon. Kaya po ang anumang sinasabi ng banal na kasulatan ay mga banal na salita ng Diyos. At ito nga po ipinatutungkol para sa atin na inabutan ng mga huling kapanahunan. Bakit po baga ang paksa nating ito ibinangon sa atin ng Diyos? Sa ikalawang Timoteo,
Basahin po muna natin ang pagpapatunay ni Apostol Pablo na siya nga ay nagsasalita sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa kanya sa pagka-apostol sa mga hentil. Uno-uno, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, hindi ng tao. Ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Kristo Jesus. Sa 1:2, kay Timoteo. Ito po ay para kay Timoteo, na aking minamahal na anak. Putulin ko po muna aking ipaalaala sa inyo muli. Hindi po anak ng materya si Timoteo ni Apostol Pablo. Sangayon po sa kasaysayan o tala ng kanyang buhay, hanggang sa siya po'y pugutan ng ulo sa Roma sa utos ng kapamahalaan ng Roma, siya po'y isang binata. At hindi po siya kailanman nagkaanak. Kung binabanggit man ni Apostol Pablo sa aking anak na minamahal na si Timoteo, anak po sa pananampalataya. Sapagkat si Timoteo po ay bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Apostol Pablo at siya nga po'y nabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ituloy po natin. Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Diyos, Ama, at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Napakaliwanag po. Ang 2 Timoteo, isinulat po ni Apostol Pablo na naging apostol sa kalooban ng Diyos. At ito po, sulat niya sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. Bakit nga po baga? Ikalawang tanong natin. Ipinasulat ito ng Diyos kay Pablo para kay Timoteo. 2:7 ng 2 aklat din po. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay, upang si Timoteo po ay magkaroon ng pagkaunawa. Ang ibig lamang ituro, para matuto ka, Timoteo, sa lahat ng mga bagay. Dito po napakaliwanag. Ang isa sa pamamaraan para ang tao ay matuto, kailangan po sulatan o makapagbasa ng sulat o makarinig ng mga sulat na binabasa sa kanila, sapagkat sa pamamagitan po ng pakikinig ng gagaling ang pananampalataya. At dito po, sinulatan kita ang wika ni Apostol Pablo kay Timoteo para magkaroon ka ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. At kung alin po yung mga pagkaunawa na yon, yung pagkaalam, pagkakaroon ng kaalaman, karunungan tungkol sa tinatawag na pananampalataya. Ngayon, ano po ang isa sa mga dakilang bagay na nais ng Panginoong Hesukristo na ipaalam kay Timoteo? Timoteo po ay isang tapat na lingkod ng ating Panginoong Hesukristo ayon po kay Pablo. At kung ito po ay para kay Timoteo, at sa huling araw na ito'y binabasa natin sa makatwid, ito po ay para din sa ating mga lingkod ng Diyos sa huling araw, para tayo'y magkaroon din ng mga pagkaunawa ng karunungan tungkol sa tinatawag na paglilingkod natin sa Diyos na ating pinananampalatayanan. Ano nga po baga? Ang isa sa mga dakilang bagay na ninanais ng Panginoon na ipaalam kay Timoteo o doon sa mga tunay na mga tupa ng Diyos, sa Mateo 5:15. Ito po ang napakaganda na may kinalaman sa ating paksa. Tandaan po ninyo ang paksa natin, ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Ang salita ng Diyos, hindi mo pwedeng talian, hindi mo pwedeng lagyan ng posas, hindi mo pwedeng ikulong. Hindi mo, ang ibig lang sabihin, ang salita ng Diyos, hindi pwedeng baliwalain ng tao, hindi pwedeng panatilihing nasa Biblia na lamang,
Ang salita ng Diyos, kailangan ito po ay ipaliwanag, ito'y maging wika nga, karunungan, kumbaga maaari sa lahat ng mga tao. Totoo po baga iyan? Buksan natin ang Mateo 5:15. Hindi rin nga ang sumagot sa ating katanungan, bakit nga? Ano baga ang isa sa dakilang bagay na nais ng Panginoon na ituro sa atin sa paksang ito na the Word of God is not bound, o ang salita ng Diyos ay hindi mapipigilan, hindi matatanikalaan, hindi maikukulong. Madalit sabi, hindi pwedeng patayin ng sino man. Bakit? Mateo 5:15, hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng mga nangasa bahay. Dito po, ito'y isang talinghaga. Nalalaman po natin kung ano po ang mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa Juan 6:63, ang aking mga salita, pawang espiritu at pawang buhay. Sa laman, wala kayong pakikinabangan. Datapwat sa mga salita ng Diyos, mga kapatid, ang wika ng Panginoon, ito'y tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan, at hindi lamang sa materyang tinapay mabubuhay ang tao, kung hindi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kaya nga sa 6:63, ang mga salita na sa inyo yung aking sinasalita. Ano ba yung mga salita ng Panginoon? Di yung kanyang ebanghelyo. Yung tinatawag na salita ng buhay. Yung tinatawag na magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Yun ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo sa kanyang talinghaga. Wala ngang nagsisindi ng ilaw o ng kandila at ito'y ilalagay sa ilalim ng tapayan. Ang ilawan, ang kandila, inilalagay sa ibabaw para makita ng lahat ng mga tao ang kapaligiran doon sa loob ng bahay. At nalalaman nga po natin, una sa lahat, charity begins at home. Hindi ako naparito, ang wika ng Panginoon, kung hindi upang hanapin ko ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. At ang wika ng Panginoon, nang siya'y magkatawan tao, ako ang ilaw, ako ang katotohanan, ako ang mabuting pastor, ako ang daan, ako ang buhay, at ang kabuhayan. Ang wika ng Panginoong Hesus, ang sino mang lalakad sa akin, hindi na lalakad sa kadiliman kung hindi lumipat na sa tinatawag na ilaw o sa buhay, at ang buhay, walang iba kung hindi ang buhay na walang hanggan. Sa makatwid dito'y naliwanagan natin ang ating paksa, 2 Timoteo 2:9, ang salita ng Diyos ay hindi natatalian, na kung liliwanagin ang salita ng Diyos, kailangang magliwanag sa lahat. Una na nga, sa loob ng ating mga tahanan. Napakaganda po ng ating mga pag-aaral. Kaya nga po sa kaliwanagang ito ng ating pagpapasimula, ang pagkaunawa o karunungan na itinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng atin pong paksa, kahit ano po baga ang pagkaunawa, ano nga ang karunungan na itinuturo nito sa atin ng Diyos. Sa araw po at oras na ito ng Huwebes ng gabi ng ating banal na pagkakatipon sa Espiritu, atin pong ipagpatuloy ang pagbabasa. Tayo po ay bibliko. Ang ibig pong sabihin na tayo ay bibliko, hindi po tayo nangangaral na ang aming sinasabi galing lang sa aming opinyon at galing sa aming mga tinatawag na sariling pag-iisip. Wala po kaming itinuturong gayon na kamukha ng maraming relihiyon. Kami po ay bibliko. Sumusunod kami sa utos ng Diyos tulad po ng propeta Isaias Kapitulo 8 at versikulo 20, sa kautusan at patotoo, kapag hindi sila nagsalita ng mga bagay na ito, ay walang umaga o walang liwanag sa kanila.
Kaya nga sa aba ng mga mangangaral, sa aba ng mga relihiyon na kung tumatayo sila sa harapan ninyo, dinudurog ang inyong mga puso ng kanilang magagaling na mga talumpati at yung kanilang filosofiya, yung kanilang mga utos-aral ng mga tao, yung kanilang mga pamahiin, yung kanilang mga superstisyon, na ang mga iyon ay utos-aral ng mga tao. Tito 1:14, basahin ninyo. At kung utos-aral ng mga tao, yun po'y naaalinsunod din naman sa mga utos-aral ng mga demonyo. Unang Timoteo, Kapitulo 4, 1-3. Basahin po ninyo mga magulang para huwag kayong lubugan ng araw o ng kaliwanagan. Kaya naman po, basahin natin ang 2 Timoteo 2:8 para itong ating paksa ay lubos na magliwanag sa atin. Ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. 2:8 po ng 2 Timoteo naman. Alalahanin mo si Hesu Kristo na muling nabuhay sa mga patay. Sa binhi ni David, alam natin ang Panginoong Hesu Kristo nagkatawan tao, at siya po sa kanyang pagkakatawan tao, niloob niya na siya ay lumabas sa binhi ni David na walang iba kung hindi ang angkan ng Kahudyuhan, sapagkat si David mula po sa angkan ng Huda. Hindi po pinili ng Panginoong Jesucristong magkatawan tao sa mga Koreano, sa mga wika nga Indones, mga Pilipino, Amerikano o anong lahi. Ang ginawa po ng Panginoon, kung alin yung pinakaapi na lahi, yung Israel na kanyang inilabas sa pagkaalipin sa loob ng 400 taon sa Ehipto, yun ang kanyang inilabas sa pagkaalipin, at yung dukha, yung pinakamaliit na bansa noong mga kapanahon ng iyon, yung ape, doon siya pumili sa 12 angkan, napili niya yung angkan ng Huda at doon siya nagkatawan tao. Doon nga po nanggaling si David. Sa Romanos 9:5, at sa kanila ang mga magulang, at sa kanila nanggaling ang Kristo ayon sa laman. Siya nga po'y nagkatawan tao sa lahi ng Kahudyuhan. 12 angkan, pero sa Kahudyuhan siya ninais na magkatawang tao. Hindi nga po siya tao, kaya sinasabing nagkatawang tao. Siya nga po ang Diyos. Hindi na pwedeng sabihing nagkatawan tao ang tao. Paano ka pa magkakatawan tao kung tao ka na? Hindi po siya tao, siya po ay espiritu. Siya ang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ngayon ang pinakapaksa natin, huwag mo ikang kalilimutan, si Hesu Kristo na muling nabuhay sa mga patay. Sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo, na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Napakaganda ng ating pag-aaral. Ano po ang kaalaman? Ano po ang karunungan na itinuturo dito sa atin sa 2 Timoteo 2:9? Ang salita ng Diyos hindi natatanikalaan. Ang wika ni Apostol Pablo, huwag mong kalilimutan ang ating Panginoong Jesucristo na dahil sa Kanya, dahil sa Panginoong Jesucristo, pinagtiisan niya ang kahirapan sa mga tanikala. Sa makatwid, ilarawan natin si Apostol Pablo na literal na natatanikalaan, ibig sabihin nakakulong, pinag-usig, at totoo naman yan Talagang ang buhay ni Apostol Pablo pulos na kapighatian Kung mababasa ninyo ang kanya pang maraming mga isinulat, kapighatian sa bayan, kapighatian at kapanganiban sa mga ilog, sa mga paglalakbay, kapanganiban maging sa aking mga kababayan. Yung mga kababayan din niyang nagpakulong sa kanya at nagpaputol ng kanyang ulo doon sa Roma, sapagkat pinaratangan siya sa pangangaral ng Kristo na ginugulo ang bayan at lumalaban sa pamahalaan ni Cesar. Mga magulang at mga kapatid, ang wika niya na pinagtiisan niya ang lahat ng mga bagay alang-alang kay Kristo.
Ngunit, alin? Ang sinasabi niya na may pasubali. Ngunit, ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Ayan. Sa makatwid, maliwanag po ang ating paksa. Bagaman si Pablo, katulad siya sa natatanikalaan, pinipigil siya. Maraming elementong galit sa kanya, pumipigil sa kanya, pero nakapanatili siya na napatuloy niyang maihayag ang kaliwanagan ng salita ng Diyos. Ano bang mga salita ng Diyos? Yung ebanghelyo. Yung itinuturo niya, yung ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesus, isinusugo kita sa kahintilan upang alisin mo ang mga tao mula sa kadiliman at dalhin mo sa aking kagilagilalas na kaliwanagan sa pamamagitan po ng ebanghelyo. Sa makatwid, dito ang kaliwanagan, ang karunungan na itinuturo ng ating paksa sa 2 Timoteo 2:9. Kahit na sila nakabilanggo ang kanilang pisikal na katawan, kahit na sila pagputol-putulin, ipako sa krus, pugutan ng ulot, patayin, ang ebanghelyo ng Panginoon hindi natatanikalaan. Amen. Ang ibig lang ipakilala. Sa 2:10, kaya nga aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. Bakit pinagpipilitan niya na kahit na nagtitiis siya? Dahil maraming kahirapan, maraming masasamang tao na pumipigil sa kanya, tiniis niya ang lahat para makarating sa mas maraming mga tao ang kaliwanagan o ebanghelyo ng Panginoon. Bakit niya? Aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. Ano bang ibig sabihin ng hinirang? Di mga tao. Ito nga ang pagsunod ni Apostol Pablo sa utos ng Panginoong Jesucristo. Iibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong buhay mo. Ang mawala ng buhay alang-alang sa akin at sa aking ebanghelyo, ang wika ng Panginoon, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yun ang kanyang pinangahawakan na kung siya'y mamatay, na hindi siya umuurong, hindi siya napipigilan ng sino man sa pangangaral ng ebanghelyo, talagang magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. At ang ikalawa na pinangahawakan niya, ang ikalawang utos ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung ano ang ibig mo, nagawin sa iyo, gayon din ang gagawin mo sa iyong kapwa-tao. Ano ba ang ibig ni Apostol Pablo? Nagagawin sa kanya. Di yung magkaroon din siya ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ibig ni Apostol Pablo magkaroon ng buhay na walang hanggan at nalalaman niya kung paano, yun din ang itinuturo niya. Kaya minsan sinabi niya sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo at walang bayad. Mga kapatid, walang bayad ang ebanghelyo, libre. Ang pagpasok sa langit, libre. Ang wika ng mga banal na kasulatan. Sa mga tuwid, dito sa ating pag-aaral, tiniis niya ang lahat ng mga bagay na natili siya sa pagpangangaral ng kaliwanagan na tulad sa ilaw o sa ebanghelyo, alang-alang sa mga hinirang, yung mga tupa ng Diyos. Bakit? Upang kamtan din naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatian na walang hanggan. Amen. Tiniis ni Pablo ang lahat ng kapighatian tulad sa pagkakabilanggo. Ngunit hindi niya nalimutang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Bagaman ang kanyang pisikal na katawan ay hinahadlangan ng mga kaaway, hindi niya pinabayaang matalian ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, hindi maaaring pigilin ang pangangaral ng ebanghelyo kahit na ikamatay ng kanyang sariling katawan. Tunay po baga ito na talagang may mga tao nga na pinipigil siya sa pangangaral ng ebanghelyo at sa halip na makisama upang ipahayag din naman nila. Mga kapatid, sapagkat marami sa banal na kasulatan
Mga tao talagang lumalaban sa mga lingkod ng Diyos na kamukha ni Pablo at karamihan sa kanila mga kasama pa sa bahay ng Diyos. Totoo ba yan? Buksan natin ang 2 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15. Ito'y nalalaman mo, Timoteo, na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asya. Putulin ko po muna. Nalalaman po natin ng pag-usigin ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus doon sa Jerusalem ng Judea, sa Israel, nagtakbuhan ang mga iglesia ng Diyos at nagsipangalat sa mga kanugnog bansa at mga bayan. Isa na nga ang malaking lupain ng Asia Minor, na doon nalalaman natin may binabanggit ang Apokalipsis na 7 iglesia na nasa Asia. Hindi po ang ibig sabihin 7 ang iglesia ng Diyos. Iisa po ang iglesia ng Diyos. Yung 7 iglesia na binabanggit sa Biblia, yun po ay mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nagsipanakbuhan sapagkat pinapatay sila doon sa Israel. Lalo na nga sa Jerusalem, na kapitolyo ng Israel. Kaya dito, nang si Pablo po isugo na ng Panginoong Jesus sa kahintilan, doon nga po ang marami dito sa mga kapatid na nag-evacuate, nagpunta roon sa Asia, nakasama niya at kasama niyang nagsipangaral din naman mga magulang para ang ibang mga hintil ay mabautismuhan sa loob ng iglesia ng Diyos. Ngunit ang wika ni Apostol Pablo 2 Timoteo 1:15, nalalaman mo Timoteo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asia na sa mga yaon. Ito'y mga kasama sa iglesia. At ito'y mga matatalinong taong kasama rin niya sa pangangaral noong una. At sa mga yaon, sino? Si Figelio at si Hermogenes. At ang kanilang salita, ayan na, 2:17. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, iniwanan ako ng lahat ng mga taga-Asya. At yung dalawa, si Figelio at si Hermogenes, ito'y mga mangangaral din sa iglesia. Paano natin natiyak? 2:17, 2 Timoteo rin. Ang kanilang salita, nangangaral, nagsasalita Ano ay pinangangaral? Ay kakalat na gaya ng gangrena na sa mga ito. Eto pa, meron pa, si Himeneo at si Fileto. Ayan, mga mangangaral yan. Si Himeneo at si Fileto, kanina, si Hermogenes, mga kapatid, at si Figelio, ngayon naman si Himeneo at si Fileto, na mga taong tungkol sa katotohanan, 2:18, nangasinsay. Ano ang pinangangaral nila? Na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba na mga kapatid sa iglesia. Ang ibig lamang sabihin. Sa mga tuwid, tiniis ko ang lahat ng mga bagay. Kahit na ako pigilan nila, kahit na ako talian nila, kahit na ako ibilanggo nila. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi matatalian. Si Hermogenes, si Figelio, si Fileto at si Himeneo, ang wika ng mga banal na kasulatan ayon kay Apostol Pablo, iniwanan akong mag-isa sa Asia. Ang wika niya, at sila'y nangaral ng ibang aral. Ano ang aral na itinuro? Na ibig nilang talian ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tapos na raw ang pagkabuhay na maguli at ginugulo ang pananampalataya ng mga kapatid sa iglesia. Yan. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Saan itinatalaga ng Diyos ang mga tao na hinahadlangan ang paglaganap ng ilaw o ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo? Saan sila tiyak na tiyak hahantong kapag hindi sila tumigil ng pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? Unang Timoteo 1:18. Ang bilin kong ito ay ipinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. 1:19.
na ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila, nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Saan itinatalaga tiyak na tiyak ng Diyos yung mga humaharang, sumasansala, tinatalian, pinipigil ang paglaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Sila'y nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Sila ang wika ng banal na kasulatan nang itakwil nila ang katotohanan. Nangabagbag. Sa makatwid, pag binabanggit yung nangabagbag, kabagabagan. Kaya sa buhay na ito, kung nabubuhay pa kayo, nagalit sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at ayaw ninyong iparinig sa inyong mga kamag-anak, ayaw ninyong ipangaral sa ibang, sa una na nga sa inyong membro ng inyong sangbahayan, charity begins at home, bibigyan kayo ng kabagabagan ng Diyos. Baka akala ninyo, gayon-gayon lang ang sinasabi ninyo. Ako'y maraming nalalamang ganyan Mga kapatid at mga magulang Meron tayong mga kapatid sa iglesia nang ipangaral din nila ang ebanghelyong ito sa kanilang mga biyanan, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mahal sa buhay, itinakwil pa sila. Itinakwil pa sila ng kanilang mga mahal sa buhay. O pagkatapos mababalitaan natin, kapatid na si Rilo, yung biyanan ko po inatake sa puso, paralitiko ang kanyang kalahating katawan. Yung aking kapatid, yung aking pinsan, na ibinahagi ko ang katotohanan, lumaban at nagsabing, dito na lang kami sa Katolisismo mamamatay. Na disgrasya, nakasama sa tinatawag na kung ano-anong kapanganiban at kabagabagan, namatay. Yung iba nawala ng hanap buhay. Ano sabi ng Biblia? Sila po ay ibinigay sa kabagabagan. Mga kapatid, sila'y nangabagbag tungkol sa pananampalataya, na nang ito'y paliwanag, bibigyan sila ng kabagabagan, at ang pinakamapait sa lahat, ano po ang kanilang wika nga, magiging kawakasan. Unang Timoteo rin, 1:20. Nasa mga ito, si Himeneo at si Alejandro, ayan. Itong Himeneo at Alejandro naman, na lumaban din ito kay Apostol Pablo. Nasa halip na tulungan siya, sumaksi, at tulungang si Pablo'y makalaya sa hukuman ng mga tao, isa pa sila ayon sa kasaysayan sa mga nagdiin kay Apostol Pablo. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Sa mga ito, si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuan na huwag mamusong. Ibinigay sa kamay ni Satanas. Ano ba magiging kahihinat na ni Satanas sa ikalawang pagparito? Ang matandang ahas, ang dyablo, ang Satanas, ipinukol sa dagat-dagatang apoy na kumukulong asupre. Kasama ang kanyang mga miyembro, ang kanyang mga alagad. Yan ang katapus-tapusan na aanihin, tatamuhin ng lahat ng lumalaban sa ebanghelyo, na sinasansala, pinipigil, ayaw nilang dumami ang membro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na libre. At gusto nila kung saan yung magastos, gusto nila kung saan yung may Diyos-Diyusan, gusto nila kung saan yung relihiyon na ang pinuno, tao, kahalili daw ng Diyos. Mga birhen, mga santo, na dahil nga sa mga paglilingkod sa Diyos-Diyusan, nagagalit ang Diyos sa bawat bansa at bayan. Pinadadala niya ng mga ondoy, ng mga Yolanda, malalakas na lindol, ng mga kakilakilabot na mga wika nga, pangyayaring kabagabagan sa buhay ng tao sa balat ng lupa. Diyan, mapaparoon ang wika ng Santong Sulat, ang naglalagay ng tali sa mga salita ng Diyos. Ngayon, ano po, huling tanong, ang matuwid na paraan upang walang makapigil sa patuloy na pagpapalaganap ng kaliwanagan o ng ebanghelyo sa sanglibutan. 2 Timoteo 2:10, mga huling talata. Kaya nga aking tiniis
Balikan natin, no? Kaya nga, kaya nga aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. Kunan ninyong pansin, no? Ang tunay na anak ng Diyos magtitiis ng lahat ng kahirapan dahil sa mga hinirang, dahil sa mga anak ng Diyos. Bakit? Upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Bakit? Ang pinupuntirya ng mga mapagtiis, ng mga nagdaranas ng lahat ng kahirapan, alang-alang sa Ebanghelyo, para ito ay maituro, para ito ay maipaliwanag sa lahat ng mga tao, dahil po sa mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin, ibig nila, yung ibang mga tao ay magtamuri ng kaligtasan. Yun ang pag-ibig sa kapwa-tao. Bakit nga po? Mateo 24:13, at kailangan ng ating mga sarili magtiis na ating tulungan ang pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. Kailangan tayong magtiis saan? Dito. Sa alang-alang sa mga hinirang, alang-alang sa ating mga kapwa-tao na hinihirang ng Diyos. Marami po talagang mga tupa na nawawaglit ang Panginoon sa kahintilan. Napakapait nga po lamang na aminin, sindami ng buhangin sa dagat, ang nadadaya pa rin ng diablo, ng matandang ahas, ng nagpapakunwaring mga anghel ng kaliwanagan, sugong anghel, Vicarius Filii Dei, hallelujah, amen, praise the Lord. Pero ang pinupuntirya ay salapi ninyo, kwarta, kapurihan at karangalan, napakarami, mga kapatid. Ngunit, ang wika ng Panginoon ang magtitiis. Saan tayo magtitiis? Hebreo 13:16. Basahin natin sa English. But to do good and to communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. Sa Tagalog, ngunit ang paggawa ng mabuti. Ano ang gagawin natin na mabuti? Romanos 7:12, ang utos ng Diyos banal, ang utos ng Diyos matuwid, ang utos ng Diyos ay mabuti. Sa makatwid, ano ang utos ng Diyos na ipinag-uutos sa atin? Na huwag nating tatalian ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga, to do good and to communicate, ang pagsunod sa utos ng Diyos na ipangaral natin ang Ebanghelyo, communicate, ipangaral. Sa mga mangangaral na mga iglesia ng tao, huwag niyong kalilimutan ang paggawa ng mabuti at ng pag-aabuloy. Puro abuloy. Huwag ninyong kalimutan na ikapo. Huwag ninyong kalimutan ang envelope sa birthday ng matanda. Disyembre 30 na naman, birthday ng matanda. Anibersaryo dito, anibersaryo dyan. Fundraising dito, fundraising dyan. Kutakot. Tapos makikita mo yung mga obispo na yan. Meron mga private security guard. Ang lalaki ng palasyo, ang daming mansion sa buong mundo. Mga anak ay nag-aaral sa mga mamahaling mga kuleyo, Cambridge University, Princeton University. Mga membro ay nagdarhop at naghihirap. Parati na lamang biktima ng ondoy, ng Yolanda, ng malalakas na bagyo, ng malalakas na lindol. Mga magulang, dahil nagagalit na nga ang Diyos sa mga taong yan, na mas dinidiyos pa nila yung mga obispong sugong anghel daw, si Kristo'y tao. Yung mga Vicarius Filii Dei ninyo na papa sa Roma, mga kapatid, yan ay pagsamba sa Diyos-Diyusan. At yan ang dahilan kung bakit patuloy na ginigiba ng Diyos ang bawat bayan sa buong sanglibutan. Mga kapatid, at ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag, ito ang utos ng Diyos. Huwag ninyong kalilimutan, sapagkat sa gayong mga hain, ang Diyos ay totoong nalulugod sa inyo. Sa gayong mga hain, sa gayong mga pagsamba, sa gayong paglilingkod sa Diyos. Hindi pinag-uutos ng Diyos ang salapi dito, salapi dyan. Ano bang kailangan ng Diyos sa atin? Kailangan ba ng Diyos ng pilak, ng ginto, ng pera, ng salapi? O ngayon, sino nga po baga
Ang tanging inaasahan ng Diyos na makapagtitiis o mananatili sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na walang bayad, libre. Mga kapatid, Efeso 3:10. Basahin natin, Ephesians 3:10, King James Version sa Bibliang Ingles. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Sa Tagalog, upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala sa lahat sa mga kataasan ang kapangyarihan sa kalangitan, maipakilala ng Iglesia ang kagilagilalas na karunungan ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia, basahin natin maging sa Bibliang Tagalog na pinanggalingan ng Ingles. Napakaliwanag po sa Ingles. Ngunit sa Tagalog, ito ang pagpapaliwanag. Basahin po natin. Upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia, ito. Upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia, may Iglesia na mangangaral. Simbahang Katoliko ba yan? Sabadista ba yan? Trinity ba yan? Iglesia ng tao ba yan? Upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Anong iglesia nga yan? Ang inuutusan na makapangangaral ng libre, walang bayad, sa malinis na kalooban at walang kapaimbabawan? Mateo 10:8, tinanggap ninyo ng walang bayad, ipangaral ninyo ng walang bayad. Ang wika ni Apostol Pablo sa Abaco, kung hindi ko maipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo na walang bayad. Mga kapatid, hindi naman ipinagbabawal na huwag kayong mabuloy, ha? Merong abuluyan talaga. Dadapot ang abuluyan, hindi sa pilitan. O 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabiga sa kalooban. Hindi dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan, libre. Pero kung gusto nyo tumulong kayo. Sa amin, sa Iglesia ng Diyos, ang unang tulong na hinihiling namin, yung tinatanggap ninyo ng mga CD-ROM, o kaya yung nababasa ninyo sa Facebook, sa Twitter, sa Google, i-share na lamang ninyo sa inyong mga kaibigan. Una na nga sa inyong mga kamag-anak. Charity begins at home. Bakit napakahalaga? Mga kapatid, na maisiwalat ang katotohanan o ebanghelyo sa lahat ng tao. Alam natin, ang mangangaral, Iglesia. Ano ba ang pangalan ng iglesyang napasulat sa Biblia? Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Bakit po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatwid bagay ng iglesia, bakit sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dapat tayo tumulad? Naroon, kinaroroonan ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kaluluwa. Bakit napakahalaga ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Aklat ng mga Gawa 20:28, feed the church of God, which He purchased with His own blood. Pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Mga kapatid, ito lang ang iglesyang binayaran ng dugo ng Panginoon. Hindi Katolisismo, hindi iglesia ng tao, hindi Sabadista, hindi Luteriano, hindi Trinity. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Bakit napakahalaga? Na ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa huling araw, magtulungan na maipangaral, kumbaga maaari sa buong sanglibutan, ang katotohanan ito. Unang Timoteo 2:3, ito'y mabuti, nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. 2:4, na siyang may ibig, ang lahat ng mga tao'y maligtas, makaalam ng katotohanan. Ibig ng Panginoon Diyos, walang matapon sa impyerno. Ibig ng Panginoong Diyos, ang lahat ng tao maligtas sa pamamagitan ng anong paraan sa pagkaalam ng katotohanan. Paano nga makakaalam ng katotohanan? Sa pamamagitan ng pangangaral natin. Kaya nga salamat sa Diyos.
Pinalago ang karunungan. Meron na tayong Twitter, meron tayong Google, meron tayong Internet, Facebook, meron pa tayong YouTube. Mga kapatid at mga magulang, nalalaman ko hanggang ngayon, kakaunti pa rin ang nag-uusyoso o naghahanap ng katotohanan. Dadapwa tayo nabubuhay sa pananampalataya. Hindi natin kailangan ang tinatawag na iba't ibang paraan ng tao para dumami ang membro natin. Tayo nabubuhay sa pananampalataya. Anin mo yung mga mayayabang na mga iglesia. Kayo ba may katedral, kapatid na Cirilo? Wala po. Kayo ba mayroong mga senador, kongresista, artista? Wala po. Kayo ba bilyonaryo na ba kaya? Hindi po. Mahirap po kami. Kami pinakamaliit. Kaya pupumilitin po namin na maipahayag sa lahat ng kaparaanan at pagkatapos po na ito'y magampanan namin, ano ang susunod na mangyayari? Mateo 24:14, at ipangangaral ang evanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayon ay darating ang wakas, ikalawang pagparito. Ito po ang itinuro sa atin. Harinawa magkasama-sama tayo na sa huling araw na ito makarating nawa sa buong sanglibutan ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ang presidente at obispo, pastor at tagapagligtas natin walang iba kung hindi ang ating Diyos na nagkatawan tao, na siyang ating Panginoong Jesucristo. At sa gayon dumating man siya, mga kapatid, nakahanda tayong salubungin siya sa alapaap. At sa gayon tayo po'y makakasama niya doon sa kanyang kaharian magpakailanman. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen! At ngayon po'y tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumatin hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.